Napansin mo na ba yung mga taong parang walang nararamdaman? Yung kahit may nangyaring malaking bagay sa buhay nila, flat lang ang reaksyon. Yung kahit masaya o malungkot ang nangyari, iisa lang ang mukha nila. Parang may baso sa pagitan nila at ng mundo. Hindi sila galit, hindi sila cold, hindi sila manhid. Pero kahit titingnan mo, wala kang mababasang emosyon. Bakit ganun? Pamilyar ba sa'yo yung taong ganito? Yung blockmate na laging tahimik sa mga okasyon, hindi lumalabas ng damdamin kahit controversial na ang napag-uusapan. Yung kaibigan na pag kinuwento mong may problema ka, nakikinig pero parang walang reaction, flat lang ang sagot. Yung kapatid na kahit birthday niya, okay lang, wala lang, sabi nila. At iniisip mo, okay lang kaya yan? May nararamdaman ba sila? Bakit sila ganyan? Tignan mo yung mga taong yan. Sa labas, mukhang composed. Mukhang hindi affected. Mukhang kaya nila lahat ng walang pasanin. At madalas, iniisip ng iba na malamig sila. Na walang puso. Na hindi marunong mahalin. Pero hindi yun ang buong story. Kasi ang totoo, ang mga taong yan, malalim ang nararamdaman. Mas malalim pa nga minsan kaysa sa mga taong malakas ang emosyon. Pero may something na nangyari sa kanila na nag-teach sa kanila na huwag ipakita yun. May term ang psychology para dito, emotional suppression. Ibig sabihin, yung aktibong pagpigil ng nararamdaman. Hindi yung hindi nararamdaman. Nararamdaman nila. Pero pinipigilan nila itong lumabas. At yun ang malaking difference. Kasi ang emotional suppression hindi natural. Hindi sila ipinanganak na ganyan. May punto sa buhay nila na natuto silang iyan. May sandali na nagsabi sa kanila, kahit hindi verbal, na ang magpakita ng emosyon ay delikado, na ang mag-react ng malakas ay may kaparusahan, na mas ligtas na maging neutral. At iniisip ng iba, baka control lang yan, baka mature lang sila, pero mas malalim pa. Imagine mo yung taong ganyan nung bata pa sila. Baka pag umiyak sila sinabihan silang huwag na, huwag mag-arte. Baka pag nagalit sila pinarusahan. Baka pag nagtanong sila ng bakit, sinarado ang usapan. Baka pag nagpakita sila ng vulnerability, ginamit yun laban sa kanila. Kaya natuto silang manahimik. Natuto silang huwag mag-react. Natuto silang i-hide ang lahat sa loob. At yun ang naging survival mechanism nila. Yung pagiging emotionless, hindi weakness. Noon, protection yun. At dala nila yun hanggang ngayon. Pero heto ang nakaka-interes. Yung mga taong yan, sa loob nila, hindi flat, hindi tahimik. Actually malakas. May panloob na mundo sila na hindi makikita sa mukha nila. Nararamdaman nila ang lahat ng nararamdaman ng iba. Ang lungkot, ang tuwa, ang galit, ang takot. Nandoon lahat yun. Pero nasa loob lang, nakakulong. At yung kaibahan ng kanilang panlabas at panloob na mundo, yun ang pinaka-exhausting na bagay para sa kanila. Kasi kailangan nilang panatilihing sealed ang lahat. Kailangan nilang i-manage ang pagitan ng ano ang nararamdaman nila. At ano ang pinapakita nila araw-araw. Psychologists call this emotional labor combined with emotional suppression. At may research na nagsasabi na yung consistent suppression ng emosyon nagko-cost ng malaking mental energy, na yung taong nagpipigil ng damdamin mas mabilis mapagod mentally kaysa sa taong nagpapahayag. Kasi ang emosyon hindi natatago ng libre, may bayad. At ang bayad, internal. Imagine mo yung taong ganyan sa isang masayang okasyon. Nandoon sila, ngingiti, sumasali sa conversation.
Pero sa loob, hindi connected. Parang nanonood lang sila ng sariling buhay mula sa malayo. Parang may salamin sa pagitan nila at ng sandaling yun. Hindi sila masaya. Hindi sila malungkot. Nasa limbo sila. At minsan, pag nagtatanong sila sa sarili nila ng bakit ko hindi ma-feel yung moment na ito, natatakot sila. Kasi parang may something na nawawala sa kanila na hindi nila maintindihan kung paano ibalik. May term din para dito. Emotional numbness. Yung state na hindi na sila makapag-access ng kanilang sariling emosyon kahit gusto na nila. Hindi conscious choice na yan. Resulta yun ng matagal na panahon ng suppression. Parang nag-practice sila ng matagal na huwag maramdaman, kaya ngayon, kahit gusto na nilang maramdaman, hindi na kaagad nagre-respond yung katawan nila. At yun ang isa sa pinaka-lonely na experiences na mayroon. Hindi yung malungkot, kundi yung hindi na maramdamang malungkot. Hindi yung masaya, kundi yung hindi maramdamang masaya. Kasi pag may emosyon ka, kahit masakit, alam mo na buhay ka. Pero pag wala na, parang nagsimulang kumawala ang koneksyon sa sarili mo. At totoo bang okay sila? O patay na sila sa loob, buhay lang sa labas? Pero heto ang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol sa mga taong yan. Ang pagiging emotionless nila, hindi sign na sila ay cold o walang puso. Mas madalas, sign yun na sobrang dami nilang naramdaman noon at sobrang ikinirot ng nararamdaman nila noon. Kaya ito ang solusyon na nakita ng katawan nila. Huwag nang maramdaman para hindi na masakit. Kasi ang emosyon ay hindi lang joy at sadness. Ang emosyon ay connection. Pag pinigil mo ang maramdaman, pinipigil mo rin ang mamakonect sa iba at sa sarili mo. At yung isolation na resulta nun, yun ang tunay na epekto ng emotionless na lifestyle. Hindi ang composure, hindi ang kalma, kundi ang pagkakahiwalay. Pero may hope dito. Kasi ang emotional suppression natuto. At ang lahat ng natututo, pwedeng matutong muli sa ibang direksyon. Hindi sa isang araw. Hindi nang biglaan. Pero nababago. Dahan-dahan, habang may ligtas na space para maramdaman uli, bumabalik. Habang may tao na hindi nagtatakot ng emosyon nila, nagbubukas. Habang pinapayagan nilang maging totoo, kahit sa maliliit na sandali, natututo uli ang katawan nila kung paano ma-access ang sariling panloob na mundo. Kaya ito, kung ikaw yung taong parang emotionless, pakinggan mo to. Hindi ka broken, hindi ka cold, hindi ka walang puso. Baka ikaw ay isang tao na natutunan ang survival, na noong kailangan mong i-protect ang sarili mo, ginawa mo ang pinaka-epektibong paraan na alam mo noon. At yun ay naging shield mo, at nagsilbi iyon. Pero ngayon, baka hindi na kailangan ng ganun kabigat na shield. Kasi deserve mo ng mas magaan na buhay. Deserve mo ng mga sandaling talaga kang present, na hindi nanonood lang mula sa malayo, kundi aktual na nandoon. Na nararamdaman mo ang init ng isang maligayang sandali. Na pinayagan mong maramdaman ang lungkot nang hindi ito pinigilan, kasi alam mo na hindi mo mamamatay doon. Hindi ibig sabihin nun na kailangan mong i-dump lahat sa lahat. Hindi ibig sabihin nun na kailangan mong maging malakas ang reaksyon. Pwede kang quiet at totoo sa parehong oras. Pwede kang tahimik at connected pa rin. Ang layunin hindi ang maging emosyonal sa labas. Ang layunin ay maging konektado sa loob. Kasi pag nagsimula kang payagan ang sarili mong maramdaman, kahit dahan-dahan, kahit maliit lang, magsisimula kang manotice yung mga bagay na noon parang wala ka. Yung init ng kape pag umaga, yung gaan ng isang tawanan na totoo,
Yung tahimik na koneksyon ng isang tanong na, okay ka ba? Na sinabi ng may tunay na pagmamalasakit. At sana, sa susunod na may magtanong sa'yo kung okay ka at nararamdaman mo ang something sa loob, kahit maliit, kahit hindi sigurado, sana payagan mo ang sarili mong sagutin ng totoo, kahit sa isip mo lang, kahit sa sarili mo lang, kasi yun ang simula, yung maliit na sandaling iyon ng katotohanan sa sarili, kasi yun ay ikaw, at okay yun.